Mukhang mainit ang usapan ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency, lalo na pagdating sa Pi Network. Alam nyo ba na tumaas ng 23% ang presyo ng Pi Coin bago pa man dumating ang Pi Day ngayong March 14? Ayan, bukas na po yan, March 14. Maraming crypto traders at enthusiasts ang naniniwalang ang pagtaas ng presyo ng Pi Coin ay dahil po sa matinding anticipation sa mga announcement na maaring ilabas sa Pi Day. Ayan, kaya abangan po natin yan bukas, March 14. May usap-usapan din na posibleng malista ang Pi Coin sa isa sa pinakamalaking crypto exchanges sa mundo at yan po ang Binance. Ayan, meron pa tayong na-content sa nakalipas na video na meron daw pong insider info na nag-leak na talagang ililista daw ng Binance ang Pi Coin. Pero teka, bago po tayo magmadali at mag-expect, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang nangyayari at kung ano po ang posibleng kahinaan ng Pi Coin sa mga susunod na araw. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin sa ibaba. Ngayon ay bakit nga ba biglang tumaas ang presyo ng Pi Coin? Ayon sa mga ulat, ang Pi Coin ay umabot na sa presyong $1.67 matapos ang 23% na pagtaas sa loob lamang ng isang araw. Ang trading volume nito ay lumobo rin ng 62% na umabot po sa $747 million. Isang malaking dahilan ng pagtaas na ito ay ang mga balitang lumalabas tungkol sa isang price pegging mechanism na maaring magbigay ng mas matibay na stability sa halaga ng Pi Coin. Kaya yan, maganda po yan. Price pegging mechanism. May nakitang smart contract code na konektado sa Chainlink na may reference tungkol sa Pi Coin. Kaya naman lalong lumakas ang kumpiyansa ng investors. Kaya yan, mukhang may connection po ang Pi Coin sa Chainlink. Bukod dito ay lumalakas ang tsansa na ang presyo ng Pi Coin ay maaring umabot sa $5. Ayon sa mga crypto analyst. Yan. Okay po yan. Ayos na po sa akin yan. $5. Pero magiging posible lamang daw ito kung magpapatuloy ang bullish momentum ng Pi Coin at kung may malalaking announcement sa Pi Day. Ayan. Sana nga ay talagang meron talaga silang ipapasabog na announcement bukas. Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng Pi Day? Ayan, bakit napakahalaga ang Pi Day or March 14? Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang Pi Day ay ipinagdiriwang tuwing sumasapit ang March 14. At isa po itong espesyal na araw para sa Pi Network community. Dito ay inaasahan ang mga major updates, partnerships at developments na maaari pong maka-impluwensya sa presyo ng Pi Coin. Isa sa mga kilalang crypto analyst ay si Moon Jeff at siya po ay nagsabi na may malakas na support level ang Pi Coin sa presyong $1.3. At kung magtutuloy-tuloy ang momentum, posible itong umabot ng $5. Ayan, sa madaling salita ay ang presyo na pumipigil sa pagbagsak ni Pi Coin ay nasa $1.3. Kaya kung pag hindi po ito mababasag or hindi po tatagos ang presyo ng Pi Coin dito, ay mataas po ang kanyang posibilidad na dito po siya tatalbog at aakyatin niya ang presyong $5. Yan, bukod pa rito ay nagbigay rin ng cryptic message ang crypto exchange na HTX kung saan ay tinanong nila ang kanilang followers kung paano dapat ipagdiwang ang Pi Coin. Dahil dito ay marami ang naghihinala na maaring may bagong partnerships o listing na i-announce sa araw na ito. Ayan. Ngayon ay ano po ang pwedeng asahan natin pagsapit ng Pi Day. Ayan, meron pong ilang mga posibleng mangyari sa Pi Day. Una ay maaari pong magkaroon ng bagong partnerships at saka listings. Maraming traders ang umaasang ang Pi Coin ay malilista na kay Binance na maaari pong magdulot ng malawakang adoption at mas mataas na liquidity.
Pangalawa ay ang 100 plus, ayan, or higit 100 na decentralized applications or dApps. Ayon sa isang crypto enthusiast sa X, dating Twitter, mahigit 100 decentralized applications ang kasalukuyang ginagawa para sa Pi Network. Kung magtagumpay ito, maaring magkaroon ng mas mataas na real-world utility ang PiCoin. Pangatlo ay ang mas malawakang adoption. Sa kasalukuyan ay may 65 million active users at saka higit 150 million app downloads ang Pi Network. Dahil dito ay may posibilidad na tuluyan na itong maging mainstream sa crypto industry. At ang panghuli ay ang official roadmap at saka updates. Posibleng maglabas po ang Pi Network team ng mas malinaw na roadmap tungkol po sa future developments, lalo na pagdating sa KYC verification at transition patungo sa open mainnet. At ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng PiCoin. Ayan, ang meron pong ilang mga posibleng epekto ng mga kaganapang ito. At ang una ay ang mas mataas na halaga ng PiCoin. Ayan, kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo nito, maaaring kumita po ng malaki ang mga unang nagmina ng PiCoin. At syempre, sa mga nakabili sa mababang presyo. Pangalawa ay mas madaling i-trade ang PiCoin. Kung sakaling malista po ito kay Binance at maging sa iba pang mga major crypto exchanges, mas magiging madali po ang pagbili, pagbebenta at pag-withdraw ng PiCoins natin. Yan, pangatlo ay ang mas mataas na adoption dito sa Pilipinas. Dahil sa mas madaling ma-access, maaring mas maraming Pinoy ang mahikayat na gumamit ng PiCoin sa mga transaction at saka negosyo. At ang panghuli ay ang posibilidad ng mas matatag na presyo. Kung matuloy ang price pegging mechanism, mas magiging stable po ang presyo ng PiCoin na maganda para sa mga long-term investors. Pero syempre may risk pa rin ito. Dahil hindi pa ganap na bukas ang mainnet at wala pang opisyal na announcement tungkol sa Binance listing, kailangan pa rin maging maingat at siguraduhin tama ang ating mga investment decisions. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ikaw ay matagal ng Pi Network pioneer, tiyak na excited ka po sa Pi Day at sa posibleng pagtaas ng presyo ng PiCoin. Malaking bagay kung ang Binance listing ay maging totoo dahil maari itong maging game changer sa crypto market. Ngunit huwag po tayo masyadong magpadala sa hype. Hanggat hindi pa opisyal ang mga balita, mahalagang pag-aralan muna natin ang mga developments bago po tayo mag-invest ng malaki dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.